Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga ginigiling na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. So, magpatuloy na tayo. Ang pag-uusapan natin, kaligtasan ng alagad ni Kristo, Jesus, at ng mga nakikinig sa Kanya. Okay? So, ito yung na-sense sa inyo kaninang umaga para sa ganun ay mas malawak ang iyong pangunawa rito. Pagpatuloy natin. Sa John 13:20, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, bawat isa sa atin na sinasabihan niya, pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa isinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Kaya hindi pwede na kay Kristo ka lang. Tapos yung kanyang alagad, yung kanyang isinugo, yung kanyang nangangaral ay baliwala sa'yo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit. Yung mga nandito na pwede nating kausapin ay yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga lingkod. So hindi pwede na kay Kristo na lang ako. Hindi pwede yun, kundi dadaan ka sa kanyang mga isinugo. Okay? Papatuloy natin. Sa Mateo, sa Acts chapter 20 verse 28. Ito, pinapatungkol sa akin ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ako yon. At ang buong kawan, kayo yon, na iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. So kayo ay inilagay ng Espiritu Santo dito sa iglesia na ito. Kung maalala ninyo yung paksa natin na kaya kayo lumalapit ay hindi sa akin, kundi kay Kristo Jesus. Ngayon, nakakalapit lang tayo kay Kristo Jesus kung yun ay kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga, walang makakalapit sa ating Panginoong Jesucristo dito sa iglesia na ito kung hindi talaga kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga, sino ang naglagay sa inyo rito? Yung Espiritu Santo, no? Pangalagaan ninyo, ako yon. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos, tayo. Ako ang nangangalaga sa inyo bilang nangangasiwa sa inyo, na kanyang itinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, itong iglesia natin ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay? Maliwanag yun. Ngayon, so, sa iglesia na ito, merong itinalaga ang Panginoong Jesucristo upang kayo'y alagaan, upang kayo'y ingatan. Kapag sinabing ingatan, nandun yung pagmamahal sa inyo, kayo'y pinapakain. Ano yung pinapakain ko sa inyo? Yung salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo, hindi lang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay, kundi siya'y nabubuhay din sa salita ng Diyos. Kaya nandito kayo, ako yung nagbibigay ng inyong pagkain tuwing tayo'y nagtitipon. Yun ang pagkain na yun ay spiritual na nangangako, na may pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi niya, ito ay isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na isang alagad din. Ganun din, nagpapaalala rin si Apostol Pablo sa akin. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. So, ingatan ko yung sarili ko
Saan? Sa mundong ito, no? Sa karumihan ng mundong ito. At ingatan ko rin ang aking pagtuturo. Ano yung dapat kong ituro? Sa Mateo 28, 19, 20, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, ituro ninyo sa lahat ng tao ang aking inuutos. Kaya lahat ng mga pinag-aaralan natin dito ay turo ni Kristo Jesus. Sapagkat yung kanyang salita sa John chapter 6 verse 68, sabi ng Apostol Pablo, saan pa kami tutungo? Nasa sayo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. So, yung napapakinggan ninyo rito sa akin ay mga turo ng ating Panginoong Jesucristo yon. At sa pamamagitan nun ay makamtan ninyo yung buhay na walang hanggan. Pagpatuloy natin, patuloy mong gawin ang mga ito, sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka. Ako yung tinutukoy ni Apostol Pablo. So yung itinuturo ko, kailangan gawin ko sa buhay ko yon. Isinasabuhay ko siya. Ngayon, bakit? Sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka. Yun ang kaligtasan ng alagad ni Kristo Jesus. No, maingat siya sa pagtuturo niya, na ang itinuturo niya ay itinuturo o inuutos ni Kristo Jesus, at yun ay isinasagawa niya sa kanyang buhay. Ngayon, ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Kayong nakikinig sa akin, yun ay paraan din ng kaligtasan ninyo yun. Although ang magliligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang meron siyang mga alagad na sinugo niya sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga alagad, maliligtas din sila. Anong ibig sabihin nun? Sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, so gagawin ko yung kung ano yung inuutos ni Kristo Jesus sa akin, at yun ay sinasabuhay ko. Pati na ang mga nakikinig sa inyo, kaya kayong mga nakikinig sa akin, tungkol dan sa inuutos ni Kristo Jesus, dapat din ninyo isabuhay yung napapakinggan ninyo sa akin. Sa pamamagitan nun, tayo at kayo ay maliligtas. Okay, yun yung kaligtasan ng alagad ni Kristo Jesus at ang mga tagasunod, yung mga nakikinig sa alagad ni Kristo Jesus. Sa Revelation chapter 1 verse 3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Ako yun, binabasa ko. No, binabasa rin ninyo, nandiyan ang mga nakikinig sa propesiya nito. So, binabasa ninyo, binabasa ko rin, pinapaliwanag ko upang inyong maintindihan, yun ay mapalad tayo na nagbabasa at nakikinig sa akin. Tayo'y mapalad. At tumutupad sa nasusulat dito. Ibig sabihin, ako na nagbabasa, nangangaral sa inyo, kayo naman yung nakikinig sa akin, ay tinutupad ninyo yung binabasa kong salita o iniutos ni Kristo na pinapakinggan ninyo, tinutupad natin yon. Kayong mga nakikinig sa akin, ay mapalad tayo. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Sa pula tayo magbasa. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ako yun. So yung propeta, yun yung alagad. Yan ay katumbas ng kanyang mga alagad. Hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, hindi kalooban.
Di ba, marami na akong paliwanag na ang nagtuturo sa inyo ay yung Espiritu Santo. Ako'y instrumento lang. Okay? Ulitin natin. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya, yung inuutos ni Kristo Jesus, yung kanyang mga salita, yun ay naipapaliwanag ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa ganang sarili ko, hindi sa ganang pag-iisip ko. Okay? Ganon ang pamamaraan ng pagtuturo ng isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Na sana naunawaan natin ito. Amen? Amen. And God bless us all. Amen.